Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong hawak na ni Robert ang resulta ng DNA test ni Morgana at Zoe, malaman na kaya nila na mag-ina sila at ano ang gagawin ni Zoe para pigilan ito. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, walang paglagyan ng tuwa si Zoe nang makumpirma niyang si Morgana nga ay ang Mami Moira niya. Ang hindi kasi alam ni Morgana ay palabas lang ni Zoe at Justin ang lahat para mapaamin siya na siya si Moira. Naging kasabwat ni Zoe si Justin kaya wala nang nagawa si Moira dahil nabuking na siya ni Zoe at Justin sa pagbabalat kayo niya bilang isang Morgana. Ito ang naging paraan ni Zoe para malaman niya ang katotohanan kay Morgana. At hindi makapaniwala si Zoe na totoo ngang buhay ang Mami Moira niya at sabay niyakap niya ito ng mahigpit. Iniwan naman ni Justin ang mag-ina para makapag-usap sila at nagsabi ito kay Morgana o kay Moira na huwag na siyang magsisinungaling pa kay Zoe. Habang si Giselle naman at Lynette, sinundan nila si Morgana ngunit nasiraan ang sasakyan nila. Kaya naglakad na lang sila para masundan si Morgana. Balak kasi nilang kunin ang loob ni Morgana at kaibiganin nila ito at nang sa ganun ay malaman nila kung siya nga talaga si Moira. Kaya dinalhan pa nila ito ng cake. Dahil kapag ito kinain ni Morgana, ibig sabihin siya si Moira. At hindi madaling magtiwala si Moira kay Giselle at Lynette sapagkat mga mortal niya itong mga kaaway. Sa paglalakad ni Giselle at Lynette, laking gulat nila nang makasalubong nila si Justin na ipinagtaka naman ni Giselle kung bakit naandun siya sa lugar na yon. Nataranta din si Justin at bigla niyang inamin na nakipagkita siya kay Morgana. Pero hindi niya sinabi ang dahilan kay Giselle at Lynette. Dahilan para umalis ang dalawa, pero pinigilan ito ni Justin at sumigaw ito para marinig nila Moira at Zoe na parating si Giselle at Justin. Kaya nag-alala si Zoe. Nagsabi si Moira na kailangan hindi nila tayo makitang magkasama dahil siguradong maghihinala silang dalawa sa atin. Kaya dali-daling umalis at sumakay ng sasakyan nila. Dahilan naman para hindi na maabutan pa nila Giselle at Lynette si Zoe at Moira. Habang si Justin ay nakasunod pa din sa dalawa. Gusto niyang makasigurado na hindi na nila ito naabutan. Galit naman na sinabihan ni Giselle si Justin na siguro kasabwat ka din nila, kaya nakipagkita ka sa kanya. Ano bang dahilan para makipag-usap ka sa kanya? Nagsabi naman si Justin na hindi mo na kailangan malaman pa kung ano ang pinag-usapan naming dalawa. Kaya hindi nagustuhan ni Giselle ang sinabi ni Justin at galit nitong iniwan si Justin habang si Lynette naman ay nakasunod kay Giselle. Kinabukasan sa Apex, si Lynette, Annalyn, Robert ay magkakausap tungkol kay Olga dahil sa narinig nito ang pinag-usapan nila ng tatay Robert niya sa ginawang pagpapa-DNA ni Zoe at Morgana. Nakwento ni Annalyn sa nanay Lynette niya na hinabol nila si Olga para pigilan na makapagsumbong kay Madam Chantal. Pero sa kasamaang palad na aksidente ito at nahulog sa hagdan dahil sa pag-aagawan nila ni Josa sa telepono at ngayon ay nandito siya sa Apex. Dahil hindi dapat makarating kay Madam Chantal ang nalaman ni Olga dahil siguradong hahadlangan na naman nila ito. Nagsabi din si Annalyn na nakita niyang nagpunta si Madam Chantal sa Apex kanina pero nagawa niya ito ng paraan para hindi sila magkita ni Olga. Naitanong ni Lynette kay Annalyn kung nasaan ngayon si Olga. Sabi ni Annalyn na binabantayan siya nila Tiang Susan at Josa. Habang si Lynette naman nagkwento din kay Robert at Annalyn na sinundan nila si Morgana dahil nakita nila itong nagmamadaling umalis. Pero hindi nila ito inabutan dahil bigla itong nawala. Sinabi ni Lynette na may dala silang cake para sana kay Morgana dahil balak nila ni Giselle na kaibiganin nila ito para madali nilang malaman kung si Moira nga ito dahil kapag hindi kinain ni Morgana ang cake, ibig sabihin siya si Moira.
nang biglang dumating si Morgana habang magkakausap ang tatlo. Ikinagulat nila ang biglang pagsulpot ni Morgana sa Apex. Agad naman binati ni Morgana si Robert at nagsabi ito na kung bakit natigilan sila nang dumating siya. Para kayong nakakita ng multo samantalang buhay na buhay naman ako. Ikinagulat ng tatlo ang sinabi ni Morgana, kaya biglang binawi ni Morgana at baka isipin ninyo na ako si Moira. Nagtanong si Robert kung ano ang ginagawa niya sa Apex. Sabi ni Morgana na pinapunta siya ni Madam Chantal dahil bibigyan siya nito ng trabaho sa Apex bilang isang board member. Samantala, dahil alam na ni Zoe ang katotohanan na si Morgana ay si Moira, pinapunta ni Madam Chantal si Zoe sa bahay nila para ipakilala ang isa pa niyang anak na si Lucy G. Pagkadating ni Zoe sa bahay nila ni Madam Chantal, naabutan nila ang lahat. Nagsabi agad si Madam Chantal kay Zoe, ngayon mo alam mo na ang lahat Zoe na si Morgana ay ang mami Moira mo, siguro naman kailangan mong mag-iingat sa mga kilos mo dahil walang dapat makaalam ng sikreto ng mami Moira mo na buhay siya. Kung hindi ay hindi natin magagawa ang mga plano natin sa pamilya Tanyag at sa Apex. Naunawaan naman ito ni Zoe at nangako siya sa Lola Chantal niya na mag-iingat na siya ngayon sa mga kilos niya. Maya-maya ay pinatawag na din ni Madam Chantal ang isa pa niyang anak na ipakilala kay Zoe, na ikinagulat naman ni Zoe dahil hindi niya alam na may kapatid pa pala ang mami Moira niya. Sabi ni Zoe na sandali lang, nagugulahan na ako sa mga nangyayari. At tinanong niya si Lucy G kung sino naman siya. Ipinakilala naman ni Lucy G ang sarili niya kay Zoe na siya ang bunsong kapatid ni Moira sa labas. Gulat na gulat si Zoe, papaanong nagkaroon ng kapatid ang mami Moira niya dahil wala naman itong nasabi sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni Madam Chantal ang lahat kay Zoe ang tungkol sa kapatid ng mami Moira niya na si Lucy G. Samantala sa Apex, hawak na ni Robert ang resulta ng DNA ni Zoe at Morgana. Kaya agad niyang hinanap si Annalyn. Naabutan nga si Annalyn at Lynette na magkausap at sabay sinabi ni Robert na buti nakita ko na kayo. Hawak ko na ang resulta ng DNA results kaya malalaman na natin kung mag-ina ba talaga si Morgana at Zoe dahil sa DNA test na hawak ko. Hindi nila napansin ang pagdating ni Zoe kaya narinig nito ang sinabi ni Robert na pina-DNA test niya ito. Galit na sinabi ni Zoe na pina-DNA test nyo kami ng tita Morgana ko? Bakit naman nyo ginawa yon? Sumagot naman si Annalyn kay Zoe kung bakit natatakot siya na malaman ang totoo. Kung gusto lang naman namin malaman kung siya si Moira at kung mag-ina talaga kayo. Ano ba ang masama na malaman namin ang totoo? Pilit naman na nagsabi si Zoe kay Robert na kaya ka pala nagdala ng pagkain at kape sa akin, yung pala ang dahilan mo para makakuha ka ng samples. Kaya mas lalong nagalit si Zoe kay Robert dahil ang buong akala niya ay humingi na ito ng tawad sa kanya. Nagsabi naman si Lynette kay Zoe na kung bakit ito natatakot sa magiging resulta. Dapat nga ay matuwa ka dahil malalaman mong buhay pa ang mami Moira mo. O baka naman kasi may tinutago kayo na ayaw ninyong malaman namin. Biglang natahimik si Zoe at saka ito umalis. Ang hindi alam ni Robert, Annalyn at Lynette na pagpalit na ang resulta ng DNA test ni Zoe at Morgana ni Gilbert. Nakuha na nila ang resulta. Kaya nang buksan ni Robert ang sobre ng resulta ng DNA, laking gulat nila na hindi match si Zoe at Morgana. Ang hindi alam ni Annalyn, may nakakita at nakarinig sa kanya. Sino ang nagpalit ng resulta ng DNA ni Zoe at Morgana? Magawa kaya nila Lynette at Giselle ang makipagkaibigan kay Morgana para malaman nila ang tinatago nitong sikreto? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.